Worshipping a good God. Purihan ang Diyos na mabuti. Praise be to God. Ito po ang ating topic ngayong umaga sa ating pong daily devotion live dito sa ating Mags TV at sa God Loves You Movement Facebook page. At napakaganda po ng mensaheng ihahatid sa atin ng Diyos ngayong umaga. Kaya sabayan po ninyo ako at samahan po ninyo ako sa ating pong devotion na ito. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. This is your Ate Mags and welcome po sa ating pong daily devotion live dito sa ating Mags TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Good morning, good morning, good morning. Kumusta na po kayo? Kumusta po ang inyong araw ng Biyernes? Today is November 14, 2025. Ang bilis po ng panahon, kalahatian na naman po ng buwan ng Nobyembre. At konting araw na lang ay Pasko na. Nawa po ay lahat tayo ay datnan ng magandang balitang ito. Ihatid ng Diyos sa atin na nawa tayong lahat ay nasa mabuting kalalagayan. Good morning po muli sa inyong lahat. Sige po, ating pong verse sa pagninilayan ngayon ay matatagpuan sa Isaiah 25 verse 1 na sa Tagalog, ito po ay Isaiah 25 verse 1 na kung ganito po ang inyong Bible ay matatagpuan ito sa page 704 ng Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan po ito, page 704. Ayan, halos nasa kalagitnaan po yan. So basahin po natin yung sabi po dito sa Isaiah 25 verse 1. New International Version. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness, you have done wonderful things planned long ago. Sabi naman po sa Tagalog, magandang balita, Biblia. O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan, sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat o Diyos sa kalakasan. Salamat o Diyos sa kagalingan at sa pag-asang patuloy mo ipinagkakaloob sa aming lahat. Samahan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Ituro mo sa amin ang mga bagay na dapat namin matutunan. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, Lord. And help us, Father God, na matutong laging magpakumbaba at laging bukas ang aming puso at isipan sa mga bagay na nais mong matutunan namin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan at nais namin ibalik ang pinakamataas sa papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So bago po ako magpatuloy, i-check ko lang yung ating pong sound. Baka kasi hindi okay yung sound natin. Yan. Check lang po natin. Para sigurado tayo. Sigurado tayo. Ayan, so okay naman po. Okay ang ating sound at patuloy na tayo. Okay. Sige po, muli basahin natin. Ang ating pong verse sa paghiwilayan ay matatagpuan sa Isaiah 25 verse 1 sa New International Version. Ang sabi po dito, Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness, you have done wonderful things planned long ago. Sabi naman po sa Tagalog, magandang balita, Biblia. Sa Isaiah 25 verse 1, O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan, sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una.
purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakaganda po ng mensaheng ito patungkol sa ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay, na walang ibang dapat nabigyan ng kapurihan ito kundi ang ating Diyos lamang. Ang title po ng ating devotion this morning ay Worshiping a Good God. Diyos na mabuti, Diyos na tapat, Diyos na totoo sa kanyang mga pangako. At the time of Isaiah writing this verse, God had already done so many things for the nation of Israel. He brought them out of Egypt, rescued them from some evil nations and kings, blessed them with some great leaders, and challenged them with some not so good ones. And that was just the beginning of His providence and provision. Israel had a lot to be thankful for. So, dito po, bago po man isinulat ni Isaiah ang kanyang aklat na ito, ay ipinakita na ng Diyos kung paano niyang iniligtas ang mga Israel mula sa Ehipto. Ang buong nation, kahit na ano pang sama nila, maging ang kanilang mga hari, sila ay blines, ang mga leaders, at maaring may mga maganda at hindi magandang nangyari. Pero nandoon ang Panginoon para i-provide ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. So, sa simula pa lamang ay pinakita na ng Diyos kung gaano niya iningatan at nirescue ang mga taga-Israel. At maraming bagay ang dapat na ipagpasalamat ng mga Israelita sa Panginoon. And as readers of this passage now, thousands of years in the future all across the globe, we can confidently say that God has done and continues to do wonderful things, especially sending His Son Jesus to die and rise again, saving us and giving us eternal life. So sa buhay natin ngayon, sa ating panahon na tayo ngayon na nakakabasa nitong Biblia at nalalaman natin ang nilalaman nito simula pa sa pagkalikha hanggang sa Revelation, ay dapat nating makita ang patuloy na ginagawang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Especially po, kung paanong ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ating maging tagapagligtas. Siya ay namatay, ipinako sa krus, namatay, inilibing at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, itong gospel o ang mabuting balita at tungkol sa pagdating ni Kristo sa mundo at sa kanyang pagdurusa, sa kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan at yung kanyang pagkamatay sa krus at kanyang pagkalibing at pagkaraan ng 3 araw na buhay na maguli ay isang bagay na nagpapatunay kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ito po yung bagay na dapat nating isapuso at dapat nating tandaan na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo itubusin sa ating mga kasalanan. At kung sino man ang siyang maniniwala at mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po yan sa John 3:16. Dahil wala pong ibang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa atin kundi ang Panginoon. Alam nyo, may isang tanong na paano daw mapapatunayan kung totoo ang Ebanghelyo at kung totoo ang itinuturo patungkol dito. Kapag po ang itinuturo ay tungkol sa pagdating ni Kristo sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, kapag yan ang itinuro, yan ay totoong Ebanghelyo. Pero kapag itinuro ang Ebanghelyo nang hindi kasama ang muling pagkabuhay ni Kristo, yan po ay hindi totoong Ebanghelyo. Kasi si Kristo po ay tunay na nabuhay na mag-uli. 500 tao po ang nakasaksi nito nung siya ay nabuhay na mag-uli at umakyat sa langit. Alam niyo po, marami ang mga nagkiklaim na sila ay dapat sambahin, silang dapat paniwalaan. Pero alam niyo po, pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan na siya lang talaga ang dapat sambahin
kasi siya lang po ang nabuhay na mag-uli. Kung mapapansin ninyo, ang lahat ng karamihang pinaniniwalaan ng maraming tao ay wala po sa kanila ang nabuhay na mag-uli. Pansinin po ninyo. Kaya't kung ang itinuturo o ang nagtuturo ay hindi mapatunayan na nabuhay na mag-uli ang kanilang sinasamba, ay mag-isip na po tayo. Kasi paanong nangyaring naging Diyos ito at dapat paniwalaan sambahin kung hindi nga siya nabuhay na mag-uli. Di ba po, no? Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kaya kung mapapansin niyo, si Jesus ay walang ribulto. Si Jesus ay walang dapat na imahe na ipakita sapagkat hindi naman po siya nanatiling patay. Siya po ay buhay. Kaya ang ating Diyos na sinasamba ay buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Meron siyang mata, tenga, pandinig, puso, upang tayo ay tunay na ipadama ang kanyang pag-ibig sa atin. Diba? Kaya sabi ko, napakasarap na purihin ang Diyos na buhay. Yung Diyos na alam mong nakikinig, ang Diyos na alam mong nandyan. At handa tayong tulungan sa lahat ng oras at sandali ng ating mga buhay. Napakabuti ng Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na alam mo na kahit mawala ka na sa mundong ito, alam mo na makakapiling mo siya. Alam mo na secure ka. Alam mo na meron kang pupuntahan after death. Yung kamatayan na kinatatakutan ng maraming tao. Alam niyo po, meron na naman kami isang mahal sa buhay, yung binawian ng buhay. At bukas po pupunta kami sa kanyang huling lamay. Nakakalungkot dahil yun po isang bagay na kinatatakutan ng marami. Yung pagdating ng kamatayan. Kaya po pag merong isang tao na namamatay o nawawala, isa lang dapat nating itanong, tayo ba? Paano kung tayo naman ang sumunod at tayo naman kung dumating sa ganung punto, gaano tayo kahanda? Maraming taong naghahanda ng kamatayan sa pinansyal na kalalagayan tulad ng handa na ba tayo sa ating paglilibingan, handa na ba tayo sa ating serbisyo, no? Handa na ba tayo financially para sa mga maiiwanan? So, ang daming bagay na pinaghahandaan natin. Pero, isa sa napakahalagang bagay na dapat paghandaan sa ating pagkawala dito sa mundo ay ang ating spiritual na kalalagayan. Kumusta ba tayo sa ating relasyon o personal na relasyon sa ating Diyos na buhay? Gaano ba natin nasisiguro na tayo ay tunay na makakapasok sa kaharian ng Diyos sa ating buhay na ito? Dahil wala pong makapagsasabi kung hanggang kailan lamang tayo mabubuhay sa mundo ito. Wala pong pwedeng magsabi na hanggang 70 years old lang ako, hanggang 80 years old lang ako, hanggang 60 years old lang ako. Wala pong pwedeng magsabi. Pero ang kasiguruhan na tayo ay maliligtas ay pwede natin sabihin yan, naligtas na tayo. The moment na tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, sapagkat sabi niya po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So siya lamang po ang danging daan. Siya lamang po ang tunay na makapagliligtas sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya yun po ang dapat nating i-check sa ating mga buhay, no? Kasi wala po talaga tayong kasiguruhan pagdating sa kamatayan kung hanggang kailan lang tayo mananatili sa mundong ito. Ang daming pwedeng mangyari. Kung kaya naman, tayo po nagsusumikap dito sa ating Robs TV at sa God Loves You Movement na kahit sa simpleng paraan na ginagawa natin na pagdidevotion na ito, ay mapaalalahanan natin ang bawat isa sa kahalagahan ng pagtanggap sa ating Diyos na buhay bilang Diyos
at tunay nating tagapagligtas. Yung umamin tayo sa ating mga kasalanan at pagsisihan natin ito at huwag na pong balikan. Talikuran na itong mga kasalanan na ito at aminin natin sa Diyos na tayo nagkasala. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Sapagkat tayo pong lahat ay makasalanan. Ikaw, ako, tayong lahat. Wala pong exempted sa kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. At ang importante lang ay magpakumbaba tayo. Sabi nga po sa napakaganda naming pinagnilayan kagabi, no? Sa ating pong naging devotion, no? Sa ating pong Thursday group. Kami po kasi ay merong Thursday group at Monday group or D group every Mondays and Thursdays. Online po yan. Dito po sa ating pong God Loves You D group. At natutuwa ako dahil napakaganda po ng mensaheng inihatid ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Ate Lucy. At sinabi po doon sa 2 Chronicles 7 verse 14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasalanan o kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin inaalay nila rito. So, napakabuti ng Diyos para tayo po ay bigyan niya ng ganitong pangako. Pero meron pong kondisyon yun na kung, if, ngunit, kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba. Kasi po nasa pagpapakumbaba ang tunay nating pag-obey sa Diyos at pagsunod sa Diyos. At nasa pagpapakumbaba, may papakita natin na tunay na tayo ay kumikilala sa ating Diyos. Kasi doon natin maisusuko ang ating mga kasalanan at aaminin na tayo ay nagkasala. Kasi hindi po madaling umamin ng kasalanan. Di ba po, no? Sabi nga, ang daling sabihin na napatawad na natin ang ating kapwa. Pero yung aminin na ito ang nagkasala ay hindi po madaling gawin. Diba? Ang daling sabihin, napatawad na kita. Pero yung aminin nagkasala ka rin naman ay hindi po madaling gawin. Pero kung iyan ay kaya nating gawin sa harapan ng ating Panginoon at sabihin na, Lord, nagkasala ako, patawarin niyo po ako. Ako po'y umaamin na nagkasala ako. Ay, iyan po ay kalulugdan ng Diyos. Tunay na patatawarin tayo ng Panginoon. Kasi kapag tayo ay marunong magpakumbaba, marunong din tayong kumilala kung sino ang ating tunay na Diyos. At hindi po tayo magmamalaki. Kaya po maraming tao ang isa na ako doon noon na hindi makapagpatawad at hindi makahingi ng tawad. Kasi ang taas ng tingin ko sa sarili ko eh. Hindi ko kayang patawarin yung nagkasala sa akin. Kaya minsan nahihiya ako noon, Lord. Hindi ko kayang patawarin ng tao ito, pero ako nga, yung isa ring makasalanan ay pinatawad mo. Diba sino ba ako para patawarin mo? Binigyan mo ko ng pagkakataon na mapatawad sa mga kasalanan ko. Kaya po, huwag nating iisipin na hindi magpatawad ng ating kapwa. Kasi tayo nga, no, anumang bigat ng ating kasalanan ay pinatawad tayo ng Diyos. Kung kaya't matutunawa rin tayo na magpatawad sa ating kapwa. Kasi sinabi dito ng Diyos, patatawarin niya at pasasaganain, no, ang mga taong mayroong pagpapakumbaba, marunong manalangin, at marunong na tumalikod sa kanyang mga kasalanan. So, yun po yung itinuturo sa atin ngayong araw na to ng ating Panginoon. Kaya, nung binasa ko po itong ating devotion ngayon, sabi ko, Lord, napaka-timing naman. Ang galing mo talaga na kami ay patuloy mong tinutulungan na makasunod sa iyong nais na sa iyong ebanghelyo. Kasi yun po talaga
ang dapat nating isapuso at ibahagi din natin ito sa iba. Dahil yun po yung mahalagang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Kasi tayo nga, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, di ba? Na makakilala sa Kanya. Tapos hindi natin ito ibabahagi sa iba. Yun po yung mahalagang bagay na tandaan natin na hindi magtatapos sa atin ang pagkakilala natin sa Diyos. Kundi ito ay dapat na ipasa natin sa iba. Yung biyaya ng Diyos, yung libreng regalo na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kasi po, ayaw natin mahuli ang lahat, no? Na dumating ang panahon na mawala tayo sa mundong ito, na hindi man lamang natin na ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Paano kung ito ay mga mahal natin sa buhay? Paano kung ito ay anak natin, asawa natin, kamag-anak natin? Gusto ba natin na tayo lang ang ligtas? Gusto ba natin na tayo lang ang may buhay na walang hanggan? Paano naman sila? Sino ang magsasabi nito sa kanila? Sino ang magkukwento nito sa kanila? Hindi ba tayo ng mga nakakilala sa Panginoon, ang dapat na magbahagi nito sa kanila? Accountability natin sila. Dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataong makakilala. Gustuhin dinawa natin na kung ano yung kapayapaang nararanasan natin, kagalakan na nararanasan natin, at pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin, ay iparanas din natin sa iba. Hindi po ba? Kaya nga po, sa maliit na paraan na pwede natin gawin, ay gawin natin. Huwag natin tingnan ang ating sarili. Ate Rams, paano naman ako magbabahagi ng salita ng Diyos? Hindi rin naman ako ganun kabait na tao. Masama rin ako. Lahat naman tayo, di ba? Wala naman pong perfecto sa mundo. As long as kilala mong Diyos, tinanggap mo siya as your Lord and Savior, at ikaw ay may kaligtasan na, tinanggap mo ng buhay na walang hanggan mula sa Diyos, ay meron ka ng karapatang magbahagi nito. Huwag mong tingnan ang sarili mo. Dahil lahat naman tayo may kahinaan. Lahat tayo ay talagang pwedeng magkasala pa. Pero ang mahalaga doon, the moment na nagkasala ka, alam mo kung paano ka babalik sa Diyos. At alam mo kung paano kang hihingi ng tawad. Kasi aware ka na. Hindi ka na babalik sa dating ikaw. Di ba? Magkasala ka man, pero hindi na yan yung dating ikaw. Sapagkat nung ikaw ay tumanggap sa Diyos, isa ka ng bagong nilalang. The old has gone and the new has come. Diba? Bagong tao ka na. At huwag mong laging hanapan ng pagkakamali ng sarili mo at sisihin ang sarili mo sa tuwing magkakamali ka. Ang mahalaga, bumangon ka at magbalik loob sa Diyos at pilitin mong makasunod sa nais ng Panginoon. Sa gusto ng Diyos, sa purpose natin dito sa mundo, to go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Diba yun yung sinabi niya? Na tayo ay kanyang isinusugo para magbahagi ng salita ng Diyos. At huwag tayong manatili sa ating alam na tama nang tumanggap lang tayo sa Diyos. Sayang naman kung hindi natin ito ibabahagi sa iba. Ang dami pang tao ang hindi nakakaalam ng mabuting balita. At tayo na nakakaalam patungkol dito. At mananahimik yan tayo. Paano na ang mga taong dapat makapakinig dito? Ang dami-dami pang tao ang hindi nakakaalam. Pansin niyo po, malalaman kaagad natin na marami pang taong hindi nakakaalam patungkol sa mabuting balita o sa gospel na ang Diyos ang dumating, si Kristo ay dumating sa mundong ito na tumubos sa ating mga kasalanan, napako sa krus, namatay, inilibing at pagkaraan 3 araw ay nabuhay na maguli upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Patunayan ang kanyang pagka-Diyos at siya lang at wala nang iba ang ating tagapagligtas. Napansin nyo, nung nagbagyo, mas pinarangalan ang Sierra Madre kaysa sa naglikha sa Sierra Madre. Mas naging viral o trending yung pagpapasalamat sa Sierra Madre. Nakalimutan nila na ang tunay na nagligtas at ang naglikha sa bundok na ito ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ba? Ganun kagaling ang ating Panginoon sa pagkalikha sa mga bundok na ito.
Nilikha niya ito upang protektahan tayo. Pero nakakalungkot na ang mga tao, mas nakita nila na ang nagligtas sa kanila ay ang bundok. Dito mo makikita na marami pang tao, pang tunay, na hindi pa nakakakilala sa totoong tagapagligtas. Hindi naman po masamang pasalamatan yung bundok na yan, pero para mas parangalan mo yan kaysa sa tunay na nagligtas sa atin at sa naglikha sa bundok na ito. Hindi po ba? Nawa ay makita natin na ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang tunay na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng Sierra Madre niya, na siyang naglikha, na ang Diyos ang naglikha sa bundok na ito upang maging proteksyon ng bansang Pilipinas. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Imagine niyo po, no? Nung nakita ko sa picture, dun sa mga nakapost, ang lawak ng bundok na yun ng Sierra Madre para protektahan ang bansang Pilipinas. Sino ang nag-design nito? Walang iba kundi ang Panginoon. Siya lang pwedeng makagawa nun. Na talagang napakaganda ng posisyon ng bundok na yun para ingatan ang bansang Pilipinas. Na sana po makita natin yun. Na ang Diyos po ang tunay nating tagapagligtas. Wala na pong iba. Siya lang. At siya lang nakagawa nun. Diba? Nakita ko ngayon. So ito amazing talaga ang ating Diyos. I know nakita niyo po yun, yung picture na yun, yung mapa ng Pilipinas. Halos kalahati nun, nakaharang yung Sierra Madre. Yung bundok ng Sierra Madre. Sinong nag-design nun? Walang ibang pwedeng makagawa nun, kundi ang ating Diyos na buhay. Dakila at makapangyarihan sa lahat. Sobrang amazing ang Diyos natin. Kaya sana po, ang bigyan natin ng parangal, papurihan natin ay ang ating Diyos na naglikha sa iyo at sa akin. Naglikha ng lahat ng meron tayo sa mundong ito. Meron pa akong mga nabasa na bakit daw lahat na lang ng bagay ang Diyos ang binabanggit. Diba? Minsan naisip mo, naiintindihan ba ng taong nagtatanong na ito ang kanyang tinatanong? Kasi bakit hindi ang Diyos? Siya ang naglikha ng lahat. Siya ang dapat nating papurihan. Kasi siya lang ang nabuhay na mag-uli. Siya talaga ang Diyos. Kasi ang daming kiniklaim na Diyos, ang daming sinasabing ito ang dapat purihin, ito ang dapat parangalan. Mga tao, mga kilala na ginawang saints. Pero ang tanong, nabuhay ba silang mag-uli? Walang ibang nabuhay na mag-uli, kundi si Kristo lang. Kaya sinong paniniwalaan mo? Doon tayo maniwala sa buhay. Diba? Sa tunay na may kapangyarihan sa iyo at sa akin. Na kayang gumawa ng himala sa buhay mo at sa akin. Sa Diyos na kayang bigyan tayo ng pag-asa. Sa Diyos na kayang tanggalin ng takot sa puso mo. Sa Diyos na kayang mag-provide ng pangangailangan mo. Sa Diyos na kaya kang iligtas sa lahat ng pagkakataon at bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Siya lang ang pwedeng makagawa nun. Sabi nga dito, even in the face of unimaginable tragedies, fear, anxiety, depression, and whatever else the devil throws at us, we still have a lot to be thankful for. Diba? Kasi buhay ang Diyos natin. Marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa kanyang kabutihan. Na sana siya ang pinasasalamatan natin sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Na minsan, natatabunan ito ng success, natatabunan ito ng mga maling katuruan, ng binubulag tayo ng maling mga kasinungalingan ni Satan. Diba? Na akala natin mayroong ibang Diyos na dapat sambahin at pasalamatan. Minsan, nagiging Diyos na ngayon galing natin eh. Na tayo na ang bida, hindi na ang Panginoon. Glory to me, hindi glory to God.
Sa totoo lang, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa mundong ito, sa buhay na ito. Tanging Diyos lang ang dapat nating parangalan. Balikan ng papuri at pasasalamat sapagkat siya lang ang lahat-lahat. Hindi po ba? Wala ang lahat ng ito kung wala tayo. Anumang meron tayo sa buhay na to, this is all because of God. Kaya dapat lang napapurihan natin siya. Marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Kanya. Kahit dumadaan tayo sa tragedies, difficulties, problema, pagsubok, sakit karamdaman, takot, anxiety, depression, meron ka pa rin pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Sabi ko nga, araw-araw ng buhay natin, marami tayong pwedeng ipagpasalamat. Yung dumilat ka ngayong umaga, nagising ka ngayon, every gising is a blessing, totoo po yun. Kasi maraming taong natulog kagabi, hindi na nagising ngayong umaga. Marami sanang taong gusto pang magising kasi marami pa silang pangarap, marami pa silang gustong gawin, pero hindi na sila nagising. Pero ikaw, ako, na nanonood ngayon ng video na to, gising ka. Magpasalamat tayo sa Diyos kasi thank you Lord, nagising ako. Kasi meron pa akong pagkakataong magbago, meron pa akong pagkakataong makagawa ng mabuti sa aking kapwa. Meron pa akong pagkakataong ayusin ang buhay ko. Marami pa akong pagkakataong tuparin ang mga pangarap ko. Marami pa akong pagkakataong na makapag-desisyon ng tama para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Ang dami pwedeng pagpasalamat, di po ba? Pero minsan din natin nakikita yan. Hindi natin ipagpapasalamat kasi wala tayong ibang nakikita kundi mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Ang daming magandang nangyayari. Hindi po ba? Thank you, Lord. Meron kang bahay na tinutuluyan. Thank you, Lord. Meron kang kamang hinihigan. Thank you, Lord. May unan ka sa pagtulog mo. Thank you, Lord. May ventilador ka. Hindi ka man naka-aircon pero hindi ka nainitan. Thank you, Lord. Kasi meron akong pagkain. Meron kang kinakain araw-araw. Hindi man yan kasi sarap na kinakain ng iba pero thank you, Lord. Hindi mo kami pinababayaan. Thank you, Lord. Meron kaming kutsarang ginagamit sa pagkain. Thank you, Lord. Meron kami hinuhugasang pinggan. Ang ibig sabihin, marami kami kinakain. Thank you, Lord. May ilaw kami para hindi kami madiliman. Thank you, Lord. May damit kami sinusuot. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Marami, Lord. Thank you. Kasi meron kaming pambili sa mga damit na to. Thank you sa kalakasan na patuloy mo yung pinagkakaloob. Kung bakit kami nakakapagtrabaho. Kung bakit kami nakakakilos. Kung bakit kami nakakapag-provide ng pangangailangan ng aming pamilya. Salamat, Panginoon, sa talino, sa wisdom na binibigay mo. Kung bakit kami nakakapag-isip ng tama. Kung bakit kami ay nakakapagtrabaho ng tama. Salamat sa lahat ng ito. Hindi namin ito magagawa, Panginoon, kung wala. Hindi ba? Yan yung mga bagay na minsan nakakalimutan natin. Simple, maliliit. But we forgot to appreciate. Salamat sa pamilyang meron tayo. Salamat sa ating mga anak, sa ating asawa. Salamat, Panginoon, bagamat may mga minsan mga pagkakataon hindi nagkakaunawaan, pero salamat pa din, buo ang pamilya. Diba? Ang dami-daming pwedeng pagpasalamat. Kung may barya ka sa bulsa mo, may barya ka sa wallet mo, thank you, Lord. Kasi kahit barya meron ka. Huwag mong intindihin yung bukas. Ang intindihin mo ay yung ngayon. Kung meron ka ng sapat para sa maghapon, thank you, Lord. Sapat na kakainin, sapat na lakas, thank you, Lord. Meron kang pamasahe, thank you, Lord. Meron kang trabaho, thank you, Lord. Meron kang negosyo, thank you, Lord. Nag-aaral ka, estudyante ka, thank you, Lord, nakakapag-aral ka. Di ba ang dami pwedeng pagpasalamat? Na minsan akala natin, kailangan malaking blessing lang para magpasalamat. Hindi kailangan malaking blessing para lang mag-thank you sa Lord. Yung matuto kang magpasalamat sa maliliit na bagay, ay napakalaking bagay na yun para sa Panginoon. Napapangiti na natin ng Diyos ko. Kasi nagiging, kontento tayo sa kung anong meron tayo. Masaya tayo na nakakatulong sa iba, masaya tayo na nakakapag-provide sa ating pamilya. At napakabuti ng Diyos para gawin itong lahat ng ito para sa atin. Kaya He deserved all the highest praise. Siya lang talaga. Kaya hindi na dapat tinatanong yun, hindi question yun na bakit siya lagi yung pinararangalan. Sapagkat sa Kanya galing ang lahat ng ito. Walang nanggaling sa iyo at sa akin.
Di ba? Only God created something from nothing. Siya lang ang nakagawa ng bagay na galing sa wala. Di ba? Ang tao hindi pwedeng makagawa ng bagay na galing sa wala. Laging may pinagmulan yan. May source na kaagad. Pero ang Diyos, siya ang source of everything. Siya lahat. Walang imposible sa Panginoon natin. Kaya nga, because God will never stop doing wonderful things for you and for me. That's just who He is. Ganun talaga ang Diyos natin. Wala siyang ibang hinangad, kundi ang mapabuti tayong lahat. Wala siyang ibang hinangad, kundi ang maibigay ang dapat para sa atin. Na sana tayo rin, no? Wala rin tayong hangarin. Kundi ang maging mabuting nilalang, kundi ang mabuting nilikha ng Diyos, kundi ang makasunod sa kanyang kalooban. And He who called us in faithful. And He who called us is faithful. Kung sino mang tumawag sa atin ay tunay na tapat. Di ba? Siya lang po ang tapat na Diyos na nagmamahal sa atin. Sabi yan po sa 1 Thessalonians 5 verse 24. Napakabuti ng ating Diyos. Yan. So 1 Thessalonians 5 verse 24. At tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Pag sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Wala siyang hinangad na hindi ikabubuti natin lahat. Mahal po tayo ng Diyos at magtiwala tayo sa Kanya. Kaya huwag kayong titigil sa pananalangin at huwag tayong titigil sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito pong Bible nawa ay nabubuksan natin. Hindi pa man natin ito nababasa ng cover to cover, pero at least we find time to read the Bible every day. At least one chapter a day. Kaya nga po, I encourage you to read Isaiah chapter 5, chapter 25. Di ba binasa natin ngayon is chapter 25 verse 1. Basahin na po natin ang buong chapter 25. Nang sa ganun ay mas maunawaan po natin ang mensahe na ay parating ng Diyos sa atin ngayon. At nawa ay ihatid ng Diyos sa atin yung mensahe niya at mga tinuturo niya sa atin para tayo po ay makasunod ng naaayon sa kanyang kalooban. Kasi lang naman po ang gusto ng Diyos sa atin, ang sumunod tayo sa kanyang kalooban. And I hope na magpatuloy tayo sa kabila ng ating mga pinagdaraanan. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Huwag tayong matatakot sapagkat kasama natin ang Panginoon. Kakampi natin ang Diyos. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan kailanman. Ipoprovide niyang lahat ng ating pangailangan. Huwag kang matatakot sapagkat ang takot ay hindi sa Diyos. At ang napakalagang bagay na dapat natin gawin, tanggapin natin si Kristo bilang Diyos at tunay natin tagapagligtas. Isuko natin ang lahat-lahat sa Kanya. Ihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan. Sapagkat ang personal na relasyon sa Diyos ang mahalaga, hindi ang relihiyon. Sapagkat ang relasyon sa Diyos ang siyang tunay na makapagliligtas sa atin sa buhay natin ito. Nawa po ay bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos. Huwag natin siyang i-reject. Huwag natin laging tanggihan ang alok ng Diyos na libreng regalo para sa iyo at para sa akin. At nawa, huwag tayong tumigil na magbahagi ng salita ng Diyos sa iba sa maliit na paraan na kaya natin gawin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po o Diyos sapagkat napakaganda ng mensahe mo para sa aming lahat. Nawa tumin mo ito sa aming mga puso, maisabuhay namin at maibahagi rin namin sa iba. Lord, hindi kami karapat-dapat. Kami po ay mga makasalanan, kami po ay may mga kahinaan. Pero nagpapasalamat kami, Lord, kasi lagi ka nandyan para tulungan kami, para ayusin kami, para kami po ay tuluyan ng makasunod sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa pagkamatay mo sa krus. Salamat sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon. At ikaw ay namatay, inilibing at nabuhay na mag-uli upang patunayan ang iyong pagka-Diyos. Salamat, Panginoon. Dahil ang Diyos namin ay buhay. Ang Diyos namin ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa aming lahat. Salamat sa napakaganda mong mensaheng ito. Salamat sa pagre-remind mo, Lord, sa amin, sa araw-araw, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka
katapat sa iyong mga pangako. Salamat, Lord God, sa lahat ng mga taong nanonood ngayon at sa mga taong makakapanood nito. Patuloy mo silang kausapin, Panginoon. Tulungan mo po sila sa kanilang mga pinagdaraanan. Ikaw lamang nakakaalam ng nilalaman ng kanilang mga puso at isipan. Sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, bigyan mo sila ng pagkakataon na ikaw ay makilala nila. Tanggapin ka bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas. Isuko ang lahat-lahat sa iyo at humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at talikuran na ito. Nanawa o Diyos, maghari ka sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ng mga mahal namin sa buhay, ang mga tao na hanggang sa ngayon ay nagdaranas ng pagdurusa ng gawa ng bagyo, bagyong Tino, bagyong Uwan, Panginoon. Meron pa rin mga tao na hanggang ngayon hindi pa nakaka-recover. Tulungan mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila, i-comfort mo sila, Panginoon. At nawa, O Diyos, makita nila ang iyong kapangyarihan sa buhay nila. Dumaraan man sila sa mga matinding pagsubok na ito, makita pa rin nila, Panginoon, na ikaw pa rin ang pinakamakapangyarihang Diyos na pwede nilang pagkatiwalaan, pwede nilang hingan ng tulong, at Diyos na tapat, dakila, at hindi kailanman nagpabaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig. Dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga taong may karamdaman sa mga sandaling ito. Bigyan mo sila ng kagalingan, Panginoon, nagmumula sa iyo. Ikaw lang ang Diyos na tunay na pinakamakapangyarihang doktor na kayang magpagaling ng kahit na anumang karamdaman. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, kagalingan, Panginoon, na makita nila na ikaw lang at wala nang iba ang pwede nilang pagkatiwalaan ng kanilang kagalingan. Salamat, O Diyos. I-bless mo po, Panginoon, ang ating Loves TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International. I-bless mo rin, Panginoon, ang paparating na event ng God First, Lord, this coming December. Manguna ka, Panginoon. At idinadalangin ko rin sa iyo, Panginoon, ang plano namin ng Monday Group this coming December 1 para po sa birthday ni Ate Edgy. Samahan mo kami, Panginoon, sa planong ito. At nawa, O Lord, ay magkaroon ito ng katuparan. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ingatan mo ang Monday Group at ang Thursday Group ng God Loves You, Lord God. Ang aming D Group sa CCF, Father God. Continue to be with us, Father God. Ikaw pong manguna. Ikaw po lang ang maparangalan, maitaas at madakila sa lahat ng aming ginagawa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon, at nais namin ibalik ang pinakamataas na papurit pagsamba sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope na magkita-kita po tayong muli bukas sa ating pong Daily Devotion Live. Good morning, Ate Marilyn Bautista and Ate Jenny. Magandang umaga sa iyo. Good morning din kay Ate Edgy. Magandang umaga po sa inyong lahat. At I hope sa mga hindi pa po nakafollow, mag-follow po kayo sa ating Mobs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa iba pa nating mga pages na bubuksan. I-follow po ninyo ito upang lagi po tayong magkita-kita at magkatulungan. At ganoon din, i-subscribe po natin ang ating pong YouTube channel, ang ating Mobs TV. At nawa magamit pa tayo ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. At i-share and like po ninyo ang ating video na ito para marami pong maabot at makapakinig ng mabuting balita. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayong muli bukas para po sa ating pong live devotion dito, ating Mobs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Maraming salamat po. God bless everyone and always remember, God loves you. Bye!